Bumiyahe na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong South Korea para dumalo sa 2025 APEC Economic Leaders Meeting. Kabilang sa isusulong ng Pangulo ang mga usaping pang-ekonomiya at pagpapalakas na ugnayan ng bansa sa iba pang APEC members. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, eksaktong 12:45 kaninang tanghali nang umalis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong South Korea para dumalo sa 2025 APEC Economic Leaders Meeting. Inaasahang isusulong ng Pangulo sa mga serye ng pulong doon ang interes ng Pilipinas. Partikular na dyan, Angelique, ang mga usaping pang-ekonomiya, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan sa iba pang APEC members. Punto ng Pangulo, malaking bagay ang pakikibahagi ng Pilipinas sa naturang aktibidad, lalo't malaking bahagi ng pandaigdigang ekonomiya ang binubuo ng APEC. We must recognize the immense economic gravity of the APEC region. It accounts for nearly 46% of global trade in goods and commercial services and generates roughly 61% of the total global GDP. This means that the growth and stability of this region are directly tied to the opportunities and welfare of all Filipinos. So given these high stakes, this gathering is imperative. Nadalo rin ang Pangulo sa Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council o ABAC at nakatakdang magbigay ng talumpati sa APEC CEO Summit. Isang pagtitipon, Angelique, ng mga kinatawan mula sa mga kasaping bansa ng APEC at mga nangungunang negosyante upang talakayin ang mahalagang usaping pang-ekonomiya sa rehiyon. And through this, I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnerships and promoting a favorable business climate, aligned with our government's vision of building a strong, innovation-driven economy. Una nang sinabi, Angelique, ng DFA na 4 na outcome document ang maisa sa pinal sa 2 sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting. Kabilang na riyan ang Leaders Declaration. Gayon din ang 3 statement na sisentro sa artificial intelligence, demographic change at cultural creative industries. Samantala, nabanggit din ng Pangulo ang pulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Malaki kasi anya ang epekto nito sa magiging takbo ng APEC Economic Leaders Meeting. The world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. And we have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC, because the agreements or the arrangements that are made between 2 of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. Angelique, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DepEd Secretary Sonny Angara at DAR Secretary Conrado Estrella III ang itinalaga bilang tagapangasiwa ng pamahalaan habang nasa South Korea si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahan namang babalik ng bansa sa araw ng Linggo. At sa weather update natin, Angelique, sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng mahinang pag-ambon dito sa bahagi ng Pasay. Kanina medyo malakas-lakas yung pag-ulan na tumagal siguro ng mga 10 minutes pero sa ngayon ay ambon na lamang. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.